Sa eksena na ito, nag-uusap sina Chumo at Xia Zhao. Nag-aalala si Chumo na mukhang may kinalaman si Xia Zhao sa kamatayan ng mga hunters na namatay habang kinakausap ni Chumo. Siya'y nag-aalala na baka si Xia Zhao ang may kagagawa ng lahat ng ito. Sinasabi ni Chumo na kung hindi siya pinaniniwalaan, wala silang ibang mapag-uusapan. Ngunit handa siyang makipaglaban kung kinakailangan. Sa kabilang banda, nag-aamin si Xia Zhao na may punto si Chumo. Inuunawa niya na napagod lang si Chumo sa sitwasyon. Ipinapakita ni Xia Zhao na mahalaga ang kanilang pag-uusap dahil sa panganib na dala ng mga halimaw na ito na nagpapakalat sa mundo at nagkakaroon ng koneksyon sa isang grupo ng pinansyero. Tinutukoy ni Xia Zhao na ang pagkontrol ni Chumo sa pinuno ng mga halimaw ay makakatulong sa kanila sa pag-unawa sa layunin ng mga ito sa pagpasok sa mundo. Nag-uusap sina Chumo at Xia Zhao hinggil sa layunin ni Ere sa pagdating sa Earth. Nagtataka si Chumo tungkol sa tunay na layunin ni Ere, ngunit sinasabi ni Ere na hindi niya alam ang mga ganong tanong. Si Xia Zhao ay nagulat at nagalit sa sagot ni Ere. Nag-aalok si Xia Zhao na siya na ang bahala sa pagkuha ng totoong impormasyon mula kay Ere. Ngunit tumutol si Chumo at sinabing nagsasabi ng totoo si Ere. Mayroon siyang paraan para malaman kung ang kanyang alagang hayop ay nagsisinungaling. Si Xia Zhao ay labis na nagtataka kung bakit ipinagtatanggol ni Chumo ang halimaw na ito na itinuturing na kalaban ng tao. Tinatanong niya kung totoong hindi alam ng kanilang komandante ang ginagawa ng kanyang mga tauhan. Nagpapaliwanag si Ere tungkol sa kanyang layunin sa pagdating sa Earth. Siya ay nagsasabing siya ang komandante at nawala siyang kaalaman sa mga detalye tungkol sa iba pang mga halimaw. Ang kanyang pangunahing dahilan sa pagpasok sa Earth ay upang magamit bilang isang malakas na demon beast na magiging negosyador sa mga financial groups. Hindi niya inuukit ang mga gawain ng iba pang mga halimaw. Sa kabilang banda, ipinaliwanag ni Chumo na si Ere ay naapi ng mga mas mataas na halimaw dahil sa kanyang pinagmulang lahi, kaya't hindi siya pinapayagan na malaman ang mga detalye tungkol sa mga plano ng iba pang mga halimaw. Itinuturing ni Chumo na totoo ang sinasabi ni Ere at pinaniniwalaan niya ito. Bigla na lang umatake si Xia Zhao kay Chumo nang walang paalam. Binigla niya si Chumo, ngunit sa pamamagitan ng mabilis na pag-iwas nakaligtas sila sa pag-ataking iyon. Nagulat si Chumo sa biglaang atake ni Xia Zhao at tinanong kung paano ito maituturing na isang gentleman o isang immortal practitioner kung gagawin niya ang mga ganitong hakbang. Sinasabi ni Xia Zhao na ang kanyang tanging layunin ay ang halimaw. Ipinapakita niyang hindi kinakailangan maging isang gentleman o isang kabalyero upang harapin ang mga halimaw. Ang kanyang pananaw ay kung ang halimaw ay walang alam, ito'y dapat patayin. Ayon sa kanya, ang pagpapabuhay sa demon ay magdudulot lamang ng mga problema. Ngunit tumutol si Chumo sa ideya na patayin ang halimaw. Ipinapaabot niya na may pangako siyang ginawa kay Ere, at ito'y ang ipaglalaban niya ito. Kahit pa isa itong halimaw, pananatilihin ni Chumo ang kanyang pangako. Makikita ang pagkakabanggaan ng mga prinsipyo at layunin ng dalawang karakter na nagpapalala ng tensyon sa kanilang pag-uusap. Nagpahayag si Ere ng kanyang pagkamangha kay Chumo, ang kanyang Panginoon. Nagulat siya na mayroong mabait na tao sa Earth, at ito'y nagpapasalamat sa kabutihan ni Chumo. Ngunit bigla na lamang nag-pop up ang isang system notice na nagsasabing mayroong rating si Ere na 5 para sa host o kay Chumo. Nilalaman nito ang impormasyon tungkol kay Ere, kabilang ang kanyang uri bilang isang ferret at ang kanyang favorability rating na 10. Ngunit sa kabila ng mataas na rating, maaaring mapansin ang pahayag na kahit kung mamatay ang host o si Chumo, magiging masaya si Ere na sumayaw sa libing at maglagay ng tinapay sa hukay. Nag-express si Chumo ng kanyang frustration dahil sa kaunting pag-angat ng good feeling rating ni Ere, patuloy pa rin itong nagnanais na sumayaw ng masaya sa libing niya kapag siya'y namatay. Binabanggit ni Chumo ang ideya na patayin na lang kaya niya si Ere. At sa biglang pagtugon ni Xia Zhao, sinasabi niyang dahil pinili ni Chumo na protektahan ang Demon Beast, si Ere, si Xia Zhao ay hindi maawa dito. Si Xia Zhao ay nagsagawa ng isang range attack laban kay Chumo, ngunit ito'y maayos na naiblock ni Chumo. Pinuri ni Chumo ang kakaibang paraan kung paano niya pinagsama ang dalawang magkaibang attributes sa kanyang atake. Nagpahayag si Chumo ng pagkamangha sa galing ni Xia Zhao. Ngunit hindi pa tapos si Xia Zhao.
Siya ay nagpapakita ng kanyang kahusayan at sinubukan ang isang kamanghamanghang attack na tinatawag na Reverse the Five Elements at Plant Lotus in the Fire. Sa isip ni Xia Zhao, ang attack na tinatawag na Reverse the Five Elements ay itinuturing na isang tabu. Ito ay nagreresulta sa pagsira ng mga puwersa sa loob ng target, at ito'y magdudulot ng pagsabog ng target mula sa loob. Kahit gaano kakapangyarihan ang isang tao, walang magagawa sa harap ng pagkasira mula sa loob. Pagkatapos ng kanilang maikling pag-uusap, nagpapakita ng pagpapalakas ng tensyon sa eksena. Naghahanda na sila para sa totoong laban, at ito'y nagpapakita ng kanilang determinasyon na magtagumpay. Magkakatagpo na sila ng harap-harapan, at ang tensyon ay nagiging mas matindi habang nagkakalapit sila. Si Air ay sobrang excited sa labanan ng dalawang immortal practitioners, sina Chumo at Xia Zhao. Ipinapakita ni Air ang kanyang malupit na kasiyahan, dahil sa wakas may natagpo ang immortal practitioner, na maaaring maging kalaban si Chumo. May kasamang pagtawag niyang mamamatay ang dalawa sa kanilang paglalaban, at pagkatapos ay malaya na siyang makakawala. Ngunit biglang nag-pop up ang isang system notice na nagsasabing napapansin ang hindi kilalang puwersang atake laban sa host o kay Chumo. Ipinapakita nito na ang damage transfer function ay na-activate. Dahil dito, nagiging komikal ang sitwasyon dahil habang nag-aaway ang dalawang immortal practitioners, si Air ang nagdurusa at nagsusuka ng dugo. Nagtataka si Air kung bakit siya ang nagkakaroon ng problema samantalang yung dalawa ay ang naglalaban. Ipinapakita nito ang kakaibang aspeto ng sistema sa kwento at ang pagkakaroon ng mga hindi inaasahang kaganapan sa laban ng mga karakter. Ang bilis ng karma. Sa eksenang ito, makikita natin ang laban ni Chumo at Xia Zhao. Sa simula, tila nagiging frustrado si Chumo at nagtatanong kung iyon na ba ang pinakamahusay na magagawa ni Xia Zhao. Si Xia Zhao naman ay nagalit at sumugod kay Chumo na nagdulot ng malupit na pagsabog. Ngunit kahit na madalas nang masaktan si Chumo, natutuwa pa rin siya sa mga pag-atake ni Xia Zhao. Nagtataka siya kung anong uri ng boxing ito at kung bakit patuloy siyang tinatamaan ngunit hindi naubusan ng interes sa laban. Nagpatuloy ang laban ni Chumo at Xia Zhao. Isang malupit na suntok mula kay Xia Zhao ay diretsong tumama kay Chumo. Nagtaka si Xia Zhao kung bakit hindi ito umiwas at kung ito ba ay pinaglalaruan lamang siya ni Chumo. Sa kabila ng pagtama ng suntok, nagdesisyon si Chumo na mag-counter-attack. Sa kanyang pag-atake, matagumpay niyang tinamaan si Xia Zhao. Nagkaroon ng pagkakataon si Xia Zhao na mag-isip habang nagdurugo mula sa kanyang pagsuntok kay Chumo. Nagpapasalamat siya na nadagdagan ang kanyang mga depensa dahil sa Reverse the Five Elements, at kung hindi lang daw iyon nangyari, baka siya'y napahamak na. Ngunit sa kabila ng mga pasakit na nararamdaman, natutuwa siya dahil sa wakas ay marami na siyang beses na tinamaan si Chumo na nagpapahiwatig na posibleng siya ang mananalo sa laban na ito. Nagugulat si Chumo na makita na buhay pa si Xia Zhao matapos ang pinsala na iyon. Pinuri niya ito sa pagtitiyaga at ipinalagay na hindi ito ganap na magaling sa pakikibaka ngunit mahusay sa boxing. Samantalang si Xia Zhao, hindi makapaniwalang buhay pa rin si Chumo at dapat sumabog na ito sa epekto ng pag-atake niyang tumama kay Chumo kanina. Sa kabilang banda si Aire, na humihiling na tigilan ng dalawang practitioner ang kanilang laban. Ipinakita ni Aire na siya ay sobrang sugatan na at nauubos na ang lakas. May malalim siyang ubo na nagpapakita ng kanyang malubhang kalagayan. Samantala, si Xia Zhao ay nagpahayag ng pagkabahala na baka kayang ilipat ni Chumo ang sakit o pinsala sa kanilang alagang hayop at ito ay isang maruming taktika. Pinuna niya ang kakayahan ni Chumo sa atake at depensa, at nag-aalala na kung ilang beses pa siyang tamaan ni Chumo, ay maaaring magdulot ito ng kanyang kamatayan. Nagdesisyon si Xia Zhao na oras na para gamitin ang isang natatagong lakas o galaw na matagal niyang iniiwasan. Nagpahayag ito ng determinasyon na maging mas malupit sa laban, at inirerekomenda na umalis at inihambing ang kanyang pagtakas sa kusina na kung di mo na kaya ang init dito di umalis ka na lang. Napagtanto ni Chumo na wala nang dahilan para patuloy na makipaglaban kay Xia Zhao. Kahit pa akala niyang ito ay makikipaglaban ng desperado, bigla na lamang itong tumakas. Naisip ni Chumo na hindi na kinakailangang labanan ito, at mas importante na mapanatili ang buhay ni Aire. Si Chumo ay sobrang nasasaktan at may mga nagiging tensyon sa kanyang mga muscles dahil sa laban.
Pinagtataka niya na kahit ang sikreto nitong alagang hayop ay hindi nakapagdulot ng ganitong pinsala sa kanya. Nagkaroon naman ng pangamba si Li Hanling, isang kaalyado ni Xia Zhao, dahil sa panganib na dala ng one-on-one na laban kay Chumo. Tinanong niya si Xia Zhao kung anong gagawin nila kung mamatay ito, at kung saan sila makakahanap ng ibang katulad niyang enforcer. Si Xia Zhao ay umamin na sobra-sobra ang kanyang kumpiyansa, at hindi niya inaasahan ang lakas ni Chumo. Pinaalala niya na ang kakayahan ni Chumo na ilipat ang pinsala sa alagang hayop ay hindi lamang ang dahilan kung bakit siya malakas. Tinukoy din niya ang kabiguan niya sa laban at ang kahalagahan ng kalakasan ng katawan sa mga pag-atake ni Chumo. Inuudyok ni Li Hanling si Xia Zhao na huwag masyadong malungkot dahil sa pagkatalo niya kay Chumo. Ipinapakita niya na kahanga-hanga na buhay pa si Xia Zhao matapos ang kanilang pagtutuos, at ang mga freaks o mga espesyal na tao ay may sariling paraan para harapin ang kanilang mga problema. Nilinaw ni Li Hanling kay Xia Zhao na hindi na dapat ikabahala si Chumo. Ngunit biglang dumating ang isang mensahe kay Li Hanling mula sa kanilang pamilya. Natuklasan na ang bangkay ng kapatid ni Li Hanling na si Li Xiu. Ipinabatid ni Li Hanling na ang kanilang grupo ay maglalaan ng lahat ng pondo at puwersa upang patayin si Chumo, na itinuturing na pangunahing suspect sa pagpatay sa tagapamahala ng kanilang grupo. Ipinapakita nito ang mas malalim na problema at pag-uugma ng mga kaganapan sa eksenang ito. Sa hindi kilalang lugar, may lumitaw na matandang lalaki na may kasamang bodyguard na pumasok sa isang lugar. Ang tagapag-ingat ng gusali ay nagsalita at tinawag ang matandang lalaki bilang Chairman Li, na tila malakas ang impluwensya sa kanilang lugar. Pinagbigyan ng tagapag-ingat ang pagtanggi na pumasok ito, at pinaalalahanan si Chairman Li na ang lugar na ito ay tahanan ng mga demon beasts, at kahit sa kanyang kalagayan ay hindi siya dapat naroroon ng walang formal na appointment. Ngunit hindi ito pinakinggan ni Chairman Li, at nagpahayag na hindi ito aalis hanggang hindi niya nakikita si Mr. Jolly, ang taong hinahanap niya. Sa bandang huli, pinayagan ng tagapag-ingat ng gusali si Chairman Li na pumasok, at agad na lumitaw ang napakalakas na presensya ng tao sa loob ng building. Nagdulot ito ng malalim na pagkamangha kay Chairman Li. Pagkatapos nito, nagsimula ang katawa-tawa ang bangayan ng mga tagapagbantay. Nagmamataas ang tagapagbantay ni Chairman Li, at nagtutukoy sa tagapag-ingat ng gusali na doorman, at nagmamagaling, nagpapakita ng kalakasan ng kanyang posisyon. Ipinakita niya ang pagmamaliit sa kakayahan ng tagapag-ingat ng gusali na wag na lang hadlangan ang dadaanan nila. At bigla ang tila may natanggap ang dalawang bodyguard ni Chairman Ling na puwersa na tumama sa mga muka nila na mabilis na nagpatalsik mula sa loob ng building palabas. Si Chairman Li ay nagtaka at nagalit. Tinanong niya si Mr. Jolly kung ano ang ibig sabihin ng ginawa nito. Ipinunto niya na inanyayahan sila ni Mr. Jolly na pumasok, ngunit pagkatapos ay pinatay ang kanyang mga tauhan. Sinagot ni Mr. Jolly na hindi niya maalala na inanyayahan niya ang mga tauhan ni Chairman Li. Ipinaliwanag niya na siya ay pumatay lamang ng mga tao na sumusulong sa kanyang teritoryo. Pagkatapos, binigyan niya ng pagkakataon si Chairman Li na magpatawa sa kanya. Sinabi niya na mayroon lamang siyang isang pagkakataon na mapatawa siya, at kung magagawa niya ito, patatawarin niya siya. Ibinahagi ni Chairman Li kay Mr. Jolly ang kanyang hinaing. Sinabi niya na ang kanyang anak na si Li Xiu ay nagtungo sa Donghai para makipagkita sa commander ng mga demon beasts, ngunit bigla itong nawala at hindi na makontak. Nabatid na namatay na ang kanyang anak, at kinuha rin ang cross-border stone, isang mahalagang bagay na nauugma sa grupo ni Chairman Li. Nagmamakaawa siya kay Mr. Jolly ang tulong nito sa paghihiganti para sa kanyang anak. Ngunit si Mr. Jolly ay tila natuwa sa balita na ang commander ng mga demon beasts ay nawawala at hindi alam ang kanyang kalagayan. Ipinahayag ni Mr. Jolly ang nais na magtagumpay sa paghihiganti sa kanyang anak, ngunit kapalit nito ay ang cross-border stone. Itinuturing itong isang negosasyon para sa kanilang tulong at paghihiganti. Si Chairman Li ay nag-aakusa kay Chumo bilang Tichi Savior, ngunit siyang pumatay din ng mga senior consultants ng kanilang grupo at naglabas ng impormasyon tungkol sa underground shelter. May pangunahing layunin si Chairman Li na patayin si Chumo, kaya't ipinadala niya ang kanyang anak na si Li Xiu sa Donghai City upang gawin ito. Kahit wala nang natirang ebidensya o makakapagpatunay, naniniwala si Chairman Li na si Chumo ang pangunahing suspect dahil sa nawawalang cross-border stone at ang nawawalang Beast Commander.
Si Mr. Jolly, sa kabilang banda, ay nagtataka kung si Chumo nga ba ang may gawa nito. Gayunpaman, hindi siya interesado sa paghihiganti, at payo kay Chairman Lee na umuwi na lang. Sinasabi ni Mr. Jolly na hindi ito masamang deal para sa kanya. Sa kabuuan, itinuturing niyang hindi magandang ideya ang pagtuloy ng plano ng revenge laban kay Chumo. Si Chairman Lee ay nagbibigay ng detalyadong paliwanag tungkol kay Chumo kay Mr. Jolly. Sinasabi niya na si Chumo ay isang body practitioner, na ang potensyal ay nauubos na, at ang pinakamataas niyang antas ng lakas, ay abot lamang sa 1,000 taon. Ngunit si Mr. Jolly ay hindi sang-ayon. Sinasabi niya na hindi angkop ang mga katagang foolish kindness kay Chumo. Ayon kay Mr. Jolly, sa kabila ng kabaitan ni Chumo, ito ay nagtatago ng kawalan ng pakialam, karahasang sa sarili, at higit sa lahat, ng walang tigil na pagpapakatatag. Ipinapakita rin ni Mr. Jolly na mula pagkabata, walang anumang palatandaan si Chumo ng hindi pangkaraniwang pisikal o asal. Wala itong tanda ng pagiging isang immortal practitioner. Pinipunto rin ni Mr. Jolly na kung si Chumo ay isa ng immortal bago pa, ito ay matagumpay na nagtatago ng malalim na kapangyarihan nito sa mga mata ng iba. Ipinakita ni Chumo ang kakayahang magtago sa mundong may impormasyon sa panahon ng teknolohiya, at kahit noong malubha ang karamdaman ng kanyang kapatid, hindi nito inilantad ang tunay na pagkakakilanlan. Nagpapakita rin si Mr. Jolly na sa pagpasok ni Chumo sa Secret Land, ito ay nagkaroon ng kakayahang maglaho ang mortal na kanyang katauhan at maging pinakamakapangyarihang spiritual practitioner sa lupa sa loob lamang ng isang araw. Binibigyang diin ni Mr. Jolly na hindi ito ordinaryong body practitioner, at nagamit nito ang mga pamamaraan para dumami ang mga manonood sa kanyang mga gawain. Ipinapakita rin ni Mr. Jolly na sa kabila ng lakas ni Chumo, ito ay pumipili kung sino ang ililigtas, at magiging maingat at mapanuri sa kanyang hakbang. Pinagtutulungan nito ang emosyon ng kanilang mga manonood. Inaalaala ni Mr. Jolly na mas kamukha ni Chumo ang isang demon beast kaysa sa kanilang mga practitioners. Dahil sa mga ito, inaabisuhan ni Mr. Jolly si Chairman Lee na si Chumo ay labis na mapanganib at ang pagtutunggali sa kanya ay maaaring magdulot ng malalaking pagkawala sa kanila. Ngunit si Chairman Lee ay nagpahayag ng kanyang pangamba tungkol kay Chumo na itinuturing niyang malalaking banta sa proyektong Two Worlds Integration. Ipinahayag niya ang kanyang paniniwala na ang pagpatay kay Chumo ay kinakailangan upang maiwasan ang malalang epekto nito sa nasabing proyekto. Si Mr. Jolly, sa kabilang banda, ay nagtangkang bigyan si Chairman Lee ng responsibilidad sa pagpatay kay Chumo. Sinusubukang ito ni Mr. Jolly na kumbinsihin si Chairman Lee na siyang mismo ang magsagawa ng pag-atake kay Chumo. Sinabi rin ni Mr. Jolly na kung gaano man kadelikado ang sitwasyon, kaya itong patayin ng kanilang grupo ang isang practitioner na may 1,000 taon lamang ng lakas. Hindi nagustuhan ni Mr. Jolly ang pagkakabahala ni Chairman Lee sa kita at kawalan, at sinabi na ang kanilang pangunahing plano ay may mas mataas na prioridad sa ngayon. Ngunit pinayuhan niya si Chairman Lee na maghanda na para sa pagpatay kay Chumo upang gawing mas madali ang kanilang misyon sa hinaharap. Sa huli, si Chairman Lee ay nagtanong kung anong utos ang ibibigay ni Mr. Jolly, na nagpapakita na siya ay sumusunod kay Mr. Jolly sa kanilang hakbang laban kay Chumo. Sa pag-alis ni Chairman Lee mula sa gusali, si Mr. Jolly ay nakipag-usap kay Neat. Binati ni Mr. Jolly si Neat sa kanyang galing sa pag-invisible, at binanggit na hindi maalis sa kanya ang kanyang kasanayan sa pag-eavesdrop. Si Neat ay nag-react at tinanong kung bakit palaging itinuturing na peeping Tom ang tingin sa kanya dahil sa kanyang kakayahan sa pag-invisible. Ipinaliwanag niya na narito siya upang mag-ulat at sinabi na handa na ang kanilang pantrap para sa pangalawang pagpasok sa Secret Land. Nagbigay puri si Mr. Jolly kay Neat at sinabi na sa paraang iyon, hindi nila kailangang magbahagi ng kredito kay Air the Bitch. Binanggit din ni Mr. Jolly na marahil ay pinatay na ni Chumo si Air the Bitch, at nagbahagi ito ng tawa. Sumang-ayon si Neat at sinabi na umaasa rin siya na ganun nga ang nangyari. Gayunpaman, inihayag niya na kung darating si Air sa Earth, mayroon pa rin itong kapangyarihan na katumbas ng 1,000 taon. Sinabi pa ni Neat na malamang ay magagamit pa ni Air ito upang makatakas. At samantala sa pag-uwi ni Chumo kasama si Air, nakausap niya si Yutong. Napansin ni Chumo ang malungkot na anyo ng alagang ferret na kasama niya. Sinabi ni Chumo na mukhang malungkot ang ferret at sinabi niya kay Yutong na isahog na lang ito sa pagbe-bake ni Yutong.
Samantala si Yutong ay nagpahayag ng pangamba tungkol sa mga hunters na grupo at sa mga kakaibang practitioner. Ipinahayag niyang ito ay naging mapanganib. Nagpahayag ng hangarin si Yutong na sana ay mas malakas siya upang makatulong kay Chumo at hindi maging pasanin. Sa sagot ni Chumo, pinagtanggol niya si Yutong at sinabing hindi niya kayang umalis ng bahay kung hindi kasama ito sa kanyang kapatid. Sa pag-uusap ni Yutong at Chumo, ibinahagi ni Yutong na naitatag na niya ang isang cryptic matrix sa kanilang bahay. Ipinapaliwanag niya na sa pamamagitan nito, maaaring pumasok ng malaya sa lugar ang mga may pahintulot lamang. Sa ganitong paraan, masasiguro nila na hindi matutunton ng grupo ang kanilang tahanan, at maaari silang magkaroon ng kapanatagan ng loob kahit na sila ay papasok sa secret land. Ngunit bigla, may dumating na delivery driver at nag-abot ng takeout kay Chumo. Pinasalamatan ni Chumo ang delivery driver para sa kanyang order. Sa biglang pagdating ng delivery driver sa kanilang lugar, nagkaroon ng agam-agam si Yutong. Tinanong niya kung paano natagpuan ng delivery driver ang kanilang lugar at tila'y labis itong nababahala. Ngunit nagpaliwanag ang delivery driver at sinabi na bagamat mahirap hanapin ang kanilang lugar, napakilala niya ito sa pamamagitan ng bagong GPS system ng kanilang kumpanya. Binati pa nito ang mataas na teknolohiya na nagpapadali sa kanilang paghahanap ng mga tirahan. Nagpahayag ng pagkadismayahan si Yutong tungkol sa mataas na teknolohiya na ito, at sinabi na mukhang kailangan ng mga upgrade ang kanilang cryptic matrix para hindi ito matuklasan sa pamamagitan ng teknolohiya. At dito na po muli natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Huwag pong kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa mga susunod na kabanata. Hanggang sa muli.